Hi, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay ito po ang ating first reading of the day sa ating ngayong Sabado. Pasensya na po kayo kung medyo maingay. Nandito po ako sa isang restaurant because naghahanap po ako ng signal ng wifi para po kayo ay mabigyan ng ating reading for the day as promised. So pasensya na po kayo kung medyo maingay because meron po tayong mga katabi. Okay, so simulan na po natin, ano? Yan. Kita nyo naman po, kahit nasaan ako, bibigyan ko kayo ng free reading for the day. Pagpasensyahan nyo lang po yung background, medyo maingay lang po ng konti. So, pili po tayo ng 10. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Ito rin po, pili tayo ng 10. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Itabi muna po natin. Yan. Okay. Ay, sorry po. Meron pala ito isa. Okay. So, ayan o. Pumasok po ito sa isang relationship. Maybe because of there's a need, no? Meron po siyang pangangailangan, no? Maybe because somehow may mga gusto niya po ng marangyang buhay or naibibigay po ang luho, no? So, pangit lang po pakinggan pero yung luho po kasi is nandoon, ano? Meron po itong nararamdaman na financial loss as of this very moment. Kaya yung isa po sa mga reason bakit siya pumasok is because of pangangailangan, no? So, isa po sa mga reason na pumasok siya sa relationship is because of luho, no? May nabibigay po sa kanyang luho. Well, alam din naman po ng ibang mga tao sa inyo, no, na somehow ang reason niya po ng pagpasok sa isang relationship is not because of love. Hindi po pagmamahal ang reason bakit po siya nakipagrelasyon sa third party, no? So tandaan po natin yung title, no? Hindi po pagmamahal ang rason bakit siya pumasok sa third party. Okay? Ang title po natin ay hindi pagmamahal ang rason bakit siya pumasok sa relationship with the third party. Yan, ha? Okay. Pero yung isang person po ay pwedeng one-sided po kasi yung nakikita kong relationship, no? One-sided yung relationship. Maybe kaya nagkakaroon sila ng hindi pagkakaunawaan or may disharmony sa relationship nila. It is because of hindi po sila same ng pakiramdam or feelings, ano? Maybe si Chabilitan Palaka or si Shokoy ay somehow nangangarap, no, ng isang kahit papaano, no,
maging maayos, no? Maging patay na patay sa kanya, but sorry po because somehow your person ay may pagka-narcissist, no? Parang hindi po siya pumapasok siya sa isang relationship kahit hindi pa po okay yung kanyang kanyang past relationship, or kahit hindi po siya nag-heal, pumasok na po siya agad sa relationship. Somehow, kahit hindi po niya intention mangloko, there's still deception sa naging relationship nila. Why? Hindi pa siya healed no? Tapos pumasok siya sa relationship with the third party. Somehow, yun po yung nagiging reason why yung third party ay may halong insecurity, no? So, yung insecurity po na yon ang madalas na pinag-aawayan po nila. Samantalang kayo, somehow, you feel that you collaborate with each other during your time. May collaboration kayo, may teamwork po kayo, no? May teamwork kayo, may collaboration kayo, but somehow, ito po ngayon na relationship niya, it's more on, hindi naman sa gamitan, pero parang gano'n na nga, ano? Pero, parang ginagawa din nila na pinapakita nila sa mundo na, sige, okay kami, ganyan, pero punong-puno po ng insecurity at strategy lang po ang samahan nila. Lagi pong may tension yung samahan nila because sabi ko nga po, kulang po ng love, no? Mas marami pong reasons na iba why sila pumasok sa relationship other than love, no? Mas nangingibabaw po dito yung tension, yung ibang rason kesa sa pagmamahalan nila. Somehow, ikaw naman po kahit papano learn to save, no? Ang dami pong mga blessings sa iyo na dumarating and somehow you deserve that blessing, pero alagaan mo daw po at panghawakan mo sa mabuting paraan. Uy, ang ganda oh, parehong abundance, prosperity, and security. Two different cards with one meaning na magkatabi, meaning ganun po yung message sa iyo na pinaparating na sobra po yung need mong unahin yung sarili mo or yung this time bago ang lahat, ikaw daw muna. Learn to love yourself more. Dapat daw po, alam mo yung priority mo. Dapat sarili mo na yung priority mo this time. Hindi ka na po magsisettle sa less because alam mo na kung ano yung deserve mo. Yung person mo ngayon ay burned out and overstressed sa mga bagay-bagay because sa kanya po, hindi po siya kontento sa life niya. Wala po siyang fulfillment na nakukuha out of everything na nangyayari sa buhay niya. Somehow, he or she, lost po siya sa nangyayari ngayon. Ano? Kahit po ang person nyo ay may trabaho, pero somehow nagkukulang pa din po siya sa resources. Maybe may mga utang to, may mga unfinished business to, so somehow talaga pong kulang po siya sa ngayon. Ang dami niya pong unresolved issues and emotional baggage. Napakarami niya pong kailangang resolusyonan, no? At para po siya ay gumaling sa mga baggages na dala niya. Pero hanggang hindi niya po ito hinaharap, hanggang hindi niya po biniface yung lahat ng issues niya, somehow it will remain unresolved. And yung emotional baggage niya po ay magpapatong-patong-patong pa. Leaving behind, walking away, somehow your person po ay nag-iisip na, no, kung gusto niya muna bang mag-isa sa life niya, or maybe pag hinaghiwalay sila, baka naman mapahiya siya sa lahat ng tao na na pinagsabihan niya na masaya siya, na somehow okay na siya dito, pero the truth is hindi kasi. Somehow this person nag-iisip talaga siya na hiwalayan yung third party. Gusto niya po ng freedom and restoring control.
Gusto niya po ng freedom, but to be honest with you po, hindi po siya sanay din naman na walang person beside him. Sanay din po siya na may taong nakaalalay sa kanya, pero siya po, hindi naman po siya marunong umalalay, no? So somehow, kailangan niya talagang harapin yung mga problema niya bago po ito dapat kasi i-face niya muna yung mga fears niya, i-face niya yung mga issues niya, kasi siya lang po ang makakatulong sa sarili niya at hindi po ibang tao. Kasi ito po, lagi po siyang nakaasa sa ibang tao, lagi po siyang nakaasa na ganyan. Pero the truth is, ayan no, lagi na lang po siyang nagkakamali sa mga desisyon niya, sa mga issues na hindi niya po, or mga desisyon na hindi niya po pinag-iisipan. There's panic, nagpapanik po siya pag may mga nababalitaan po siya regarding sa'yo, somehow nagpapanik po siya, no? Hindi po siya nakakatulog, naaaligaga po siya, pero ang pinapalabas niya po sa'yo is wala lang po, no? Nag-iisip po siya kung anong paraan, nag-iisip siya somehow kung paano mababago ang takbo ng buhay niya. Pero sa totoo lang hindi po niya alam kung paano ang gagawin niya, because somehow po yung tao na yung person nyo po is hindi niya po alam mo, wala siya sa sarili niyang pag-iisip. Gulong-gulo po ito, and to be honest with you, hanggang ngayon wala siyang solusyon sa lahat ng problema niya. Somehow ang ginagawa niya is iniiwasan na lang ng iniiwasan hanggang sa maiwasan, no? So ganun po tumatakbo yung buhay niya, iwas lang ng iwas. Ang dami niya pong parang overwhelming challenges, no, sa buhay niya ngayon, na sunod-sunod po talaga, na hindi niya po alam. Maybe one of his or her family member hindi rin okay, tapos siya din yung inaasahan, somehow this person feels medyo, yun nga, patong-patong, overwhelming. Somehow bumibigay din po yung person nyo, pero may ego kasi to at saka pride. So somehow pinapalabas niya na okay lang siya. Ang dami sanang magagandang mangyayari sa buhay nito, pero siya mismo kasi po nire-refuse niya yung changes sa buhay niya, or i-admit yung mga mali niya. The more na hindi niya po tinatanggap yung mga mali niya, the more po siyang magkakaroon ng unresolved issues. Ay, mali. Teka lang po, no? This is Palace of Coins. Parang Joker to. Oh, may deception and manipulation na naman, Somehow, this person will always, manipulate yung ibang tao para lang mapaniwala na he or she is okay, no? But somehow, sarili niya po yung niloloko niya. No, ang akala niya po sa new feelings, akala niya po is okay lang, masaya nga yung bago, no? Pero sa totoo lang po, sising-sisi po ito na somehow akala niya po kasi nawala yung spark, akala niya nawala yung pagmamahal niya, pero nagkaroon lang para siya ng sawa factor. Pero ngayon pong wala ka na, namimiss ka po nitong person na to. And somehow, punong-puno po talaga siya ng mga issues sa buhay. And for your last card, Nick, ito na naman po yung unresolved issues and emotional baggage. So somehow po, no, talagang lumabas na po yan kanina, ito at ito. So talaga pong napakarami niyang unresolved issues sa mga oras na to. Kaya po, hirap din po siya at hindi niya po alam paano at saan siya magsisimula. So that's it. That's it for your first reading for today. Babalik po ako mamayang gabi para mas tahimik, mas focus, no? Kasi
Baka mamayang gabi po may Sky cable na po ulit kasi medyo hirap po talaga ngayon, lagi na lang po may problema yung Sky cable. So there you go, no, to all my Lady Elena friends, family and subscribers, thank you po from the bottom of my heart. Ayan po ang promise ko sa inyo and commitment ko sa inyo na kahit nasaan po ako, I will give you a general reading and a free reading kahit po nasaan ako. So sorry na lang po sa background ko. And pagtiisan nyo muna po, pero I'll make sure maririnig nyo po yung boses ko sa lakas ng boses ko. Yan lang po, no? For those of you who wants to have a private reading with me, you can message me at Lady Lee Elena. That's my only official and legit FB account. Diyan nyo lang po ako pwedeng makonta, kaya ingat-ingat lang po sa lahat ng scammers. Okay? So, ayun lang po, no? Wag po kayong malungkot, no? Life is short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay po sa inyo ng person nyo. Just trust and surrender everything to the divine universe. Let go and let God write your love story. Okay? I'll be back later for another free reading and general reading. So magkita-kita po tayo. I love you all from the bottom of my heart. God bless you. I'll see you again later. Bye!